Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan. At eto, no, ang inyo pong nakikita ngayon sa inyong monitor screen ay walang iba kundi etong si Tito Soto at saka si Senator Lacson mga kababayan. At sa balitang ito, sigurado, meron na naman pong asong magngangaw-ngaw. No, sigurado na namang merong kakahol. Bad news para sa mga DDS mga babayan. Dahil Senator Lacson might return as Blue Ribbon Committee Chairman. No, sabi po yan ni Soto mga babayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre shoutout sa mga followers at subscribers natin dyan. At eto na nga, grabe mga kababayan, no? Nung mga nakaraan talaga namang marami pong nanghinayang, no? Dahil si Senator Lacson ay nagbitiw bilang chairman po ng Blue Ribbon Committee na kung saan siya yung nag-iimbestiga pagdating po dyan, no, sa mga flood control mga kababayan. No? Hindi po kagaya nung isang naging chairman mga kababayan, no, na hindi ko maintindihan kung saan patutungo ang investigasyon. No, eto naman po si Senator Lacson mga babayan ay talaga namang inuunti-unti, no, yung investigasyon na siyang ayaw naman, no, nung mga DDS kasi ang gusto nila rekta agad mga babayan, no? Rekta agad dito kay Romualdez. Kasi siya yung tinuturo ng mga diskaya di ba? At ano na ba nangyari? No, doon po sa iniharap ni Marcoleta, mga babayan, no, na testigo si Gutesa. Nasa na po ba ngayon? Yan ang balita. Ito pa isang matindi diyan, mga babayan. Simula po, no, nang bumitaw etong si Senator Lacson diyan sa Senate Blue Ribbon, no, na chairman, mga babayan, wala na pong gustong humawak, no, ng Blue Ribbon mga kababayan. At ito naman po si Senator JB umatras na rin po, no, at sinabing nagkausap na sila ni Senator Lacson mga kababayan. Pero kakausapin daw po siya ni Senator Soto para muling bumalik, no, sa Blue Ribbon para ituloy yung investigasyon diyan po sa maanumalyang flood control projects mga kababayan. Marami talagang naghahanap dito kay Senator Lacson no? Kasi hindi siya agaya nung isang senador na humawak diyan, no, sa Blue Ribbon na parang nagga-grandstanding mga kababayan. Gusto niya siya yung magaling, no? Masyadong pabida mga kababayan. Okay, sabi dito, Senate President Vicente Tito Soto III said that there is still a possibility that Senate President pro tempore Panfilo Ping Lacson could return as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, mga babayan. No, may pag-asa pa raw po na bumalik etong si Senator Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. O, panoorin muna natin yung balita mga babayan. Okay? Let's go. Namumuro umanong maibalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senator Panfilo Lacson ayon kay Senate President Tito Soto. Sabi ni Soto, umaasa siyang makukumbinsi pa na bumalik si Lacson dahil ito rin ang gusto ng kanyang mga kasamahan sa majority bloc. Dagdag pa ng Senate President, hindi rin daw magtatagal si Senator Erwin Tulfo bilang acting chair dahil marami pa itong nakalinyang trabaho sa kanyang sariling komite. Matatandaang nagbitiw si Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon dahil inililihis niya umano ang flood control investigation para hindi mapuruhan ang mga kongresista. Yun yung narrative nila, mga babayan.
No? Nililihis daw. Kasi puro senador yung tinatamaan kay Lacson, mga kababayan. No? Anong inililihis doon? No? Kung yung mga senador nga ay involved dyan sa flood control na yan, walang nililihis. Ibig sabihin lamang, mga kababayan, no, na walang kinikilingan itong si Senator Lacson. Maging senador ka, maging kongresista ka, no, itatamaan ka talaga ng investigasyon pagdating dito sa flood control project. No? Yung iniisip na itong mga DDS, mga babayan, porkit mga DDS senator tinatamaan, iniisip na nila na nililihis na kagad. Kaya galit na galit ngayon itong mga DDS dahil babalik. No, posibleng bumalik si Senator Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, mga kababayan. So sabi dito, Soto said this in an interview over DWIZ radio after mentioning that they continue to convince Lacson to be their committee chairman again. All I'm saying is there's a possibility. No, may posibilidad daw, mga babayan. The Senate President said when asked if Lacson can still be convinced to reconsider his decision. In other words, I can say it's impossible. It's not possible. It's not like that, he pointed out. According to Soto, the Blue Ribbon Committee members will set a meeting before the end of October to discuss the request of SAC Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara and Assistant District Engineers Bryce Hernandez and JP Mendoza for a house arrest. By then, he said they will also convince Lacson again to come back as their committee leader. All is well that ends well. Most of my colleagues in the majority want him to return. Earlier in October, Lacson resigned as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee amid their investigation into anomalies of flood control projects, mga babayan. Lacson, in his resignation letter addressed to Soto, cited how a number of their colleagues expressed disappointment with the direction of the committee hearings. Nonetheless, the senator vowed to continue fighting corruption. Ito po yung sinasabi dito, mga babayan, na sinasabi ng mga kasamahan nila sa majority na tila nililihis, no, di umano, na itong si Senator Ping Lacson ang investigasyon dyan po sa flood control project, mga babayan. No? Kesa naman dun sa isa, no, nakitang-kita na, obvious na obvious yung mga testigo, mga kababayan. Diba? Obvious na obvious yung mga testigo. Anong masasabi nyo doon sa mga testigo? Diba, na tila parang natuturuan? No? Imagine ninyo, testimony niya, mas kabisado pa ni Marcoleta kung ano yung nilalaman. Diba, mga babayan? Alam nyo, sinasabi natin palagi bakit nag-resign itong si Senator Ping Lacson. Kasi gusto nilang mahawakan uli yung Senate Blue Ribbon eh. Diba? Gigil na gigil sila eh. Noon na paalisin si Lacson. No? Mainit na mainit. Kaya nga ganyan yung ginagawa ni Marcoleta. Honestly, yun lang yung na-obserbahan ko, mga babayan. Binabanatan niya ng binabanatan si Lacson, mga babayan. No? Bawal daw magpa-interview. No, lahat na lang nang sasabihin ni parang bawal magpa-interview, mga babayan. Lahat na lang nang sasabihin ni Senator Lacson, pino-point out ni Marcoleta. No? Pero doon sa kanyang sa kabilang istasyon, panay naman yung kanyang pa-interview at labas. No? Panay naman yung kanyang banat din, mga kababayan, di ba? Titignan ninyo maigi, mas mahaba pa nga yung tirada niya doon kay Lacson kesa doon sa mga pinagsasabi niya na kung ano-ano lang kesa sa mga interview ni Senator Lacson, di ba? Ang dami niyang banat doon sa kanyang istasyon sa kabila.
Ang gusto kasi nila mga babayan, madiin talaga si Romualdez. Madiin etong mga kongresista na to, mga babayan. Well, doon din naman pupunta yan. Para sa akin, no, nauumpisahan lang kasi talaga. No, kailangan umpisahan. No, kung sino yung mga sinasabi nito mga testigo, bakit hindi nila matanggap? No, bakit pagka yung testigo ni Marcoleta, abay tanggap na tanggap nila yung mga sinasabi. Pero pagka ito naman pong mga testigo na hawak nila Lacson ang nagtuturo sa mga senador, hindi nila matanggap. Kasi yung mga senador na natuturo, mga kababayan, karamihan, mga DDS senator, mga supporters ng DDS at ni Duterte. Diba? Kung kayo, senador, pinaglilingkuran ninyo dapat taong bayan. Tandaan ninyo yan, taong bayan na nagluklok sa inyo, huwag kayong magtago, no, sa mga sinasabi ninyo. Huwag niyong paglingkuran yung iisang tao lang. Halatang halata kayo. Maidagdag na rin natin to mga babayan. Ito pong sinasabi ni Tito Soto tungkol po sa mga bilyar mga babayan. No? Maidagdag lang din natin to. Quinestyon ni Senate President Tito Soto ang pagdawit sa ultra-bilyonaryong Villar family sa flood control scandal. Sa isang panayam, dinipensahan ni Soto si dating Senator Cynthia Villar at kanyang pamilya. Posible aniyang tinitira lamang daw ang mga ito dahil sa politika. Git niya, real estate industry ang negosyo ng mga ito at hindi construction ng flood control projects. Matatanda ang sinabi ni Ombudsman at dating Justice Secretary Boying Remulla na iimbestigahan ng Villar family matapos mapag-alamang nakakubra ang mga kaanak nito ng higit 18.5 billion pesos na kontrata nang maupo si Senator Mark Villar bilang DPWH Secretary. Yan mga kababayan, tungkol naman dito sa mga bilyar, no, honestly, hindi ako sang-ayon doon sa sinabi ni Tito Soto. No. Kung may nakikitang ganyan mga kababayan, no, na anomalya, dapat imbestigahan din mga kababayan. No, yung sinasabi natin dito, no, yun lagi natin na-explain. Pagka sa tingin natin mali, mali yan. No, pagka sa tingin natin tama, well, okay tayo dyan. No, pero ito para sa akin, mga babayan, kung sinasabi, no, na noong panahon ni Senator Mark Villar na siya ang head po ng DPWH, mga babayan, o secretary ng DPWH, yung mga kamag-anak niya ay nakakubra ng ganong kalaki, no, ng mga kontrata, abay dapat imbestigahan po yan. No? Dapat malaman yan. Dapat makita yan. Paano nangyari yun? Di ba mga kababayan? Kasi sinasabi nga, nakaduda-duda No? Biglang nakakuha ng mga ganong kalalaking project nung siya yung naging secretary ng DPWH. At yan po ay sa ilalim, no, ng administrasyon uli ng dating Pangulong Duterte. Diba? Sabi sa inyo nung panahon ni Duterte, dun maraming flood control projects na gumpise. Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Abangan nyo po, i-click nyo lang po ang notification bell para ma-update kayo pagka may mga latest video uploads tayo. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.